So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, another first impressions review na naman tayo. And this time, ang itatakil naman natin, yung bagong labas ngayon na Honor XCC. Maganda kaya to? Sulit ba? Ano kaya ang upgrade sa Honor X5B? Tara, check natin. So and for today's topic, another first impressions review na naman tayo, and this time ang tatakil natin is yung Honor XC6. So again, quick disclaimer ng hindi po to full review nagbibigay lang ako ng first impressions sa mga bagong labas sa smartphone, yung mga price specs, and of course yung kanilang availability. Meron naman dyan magko-comment na wala pa raw unit. Again, pwede po tayo magbigay ng saloobin kahit wala pa po yung unit based sa kanilang specifications. Bagong-bago pa lang to, o-order din ako niya, huwag kayong mag-alala. Kung alam niyo naman, kung kilala niyo naman dito sa channel, ginagawa ko pagkalabas, review agad, or ginagawa ko paglabas, first impressions agad, tapos bibili tayo niyan, at iba na yung magiging opinion natin sa Asus. Maganda yun, di ba? At least, in buyer's perspective sa akin, binasa ko lang yung spec sheet niya, nag-first impression tayo. Pero nung hinawakan niya natin ng actual, nag-iiba yung ating first impression doon sa una. Dahil nawakan na natin siya na actual. Again, tama na yung mga ganyan na wala pa raw unit, bla bla bla. Bibili ako niya, huwag kayo mag-alala. Kasi ngayon, hanggang wala pa unit, maganda magbigay na ng saloobin para sa mga bibili ng unit na to, para meron din kayong special voucher pag clinic nyo yung ating View products ito. Again, pag bumili kayo dito sa ating View products, mura, below SRP, at meron pang voucher na naghihintay sa inyo sa official store ng Honor sa online. So, yun nga. Magkano nga muna ba ang Honor XCC? Medyo mabubulol tayo sa pag-pronounce nito, ha? So, yung Honor XCC is, meron siyang SRP na 6GB 128 is 6,099 and 6GB 256 is 6,999 pesos or almost 7,000 pesos. Pero let's check sa online. I think nasa 4,000 plus lang to sa online. Again, sinasabi natin yung SRP kasi yan yung possible price na pag binili nyo to sa mall. Pero dito sa online mga ka-J-Vlog, ayan, napakamura nga. Yes, ang SRP niya ay 6,099. Pwede nyo siya makuha ng 4 to 5,000 pesos for the 128GB na Honor XCC. So yun, 5.8. So yun, 5 plus nga siya. Tapos pag meron kayong voucher, pwede nyo siya makuha ng mura na 4,800 to 5,800 pesos. Napakamura mga J-Vlog. And yung 256, pwede nyo siya makuha ng 5,000 plus to 6,000 pesos. So, yun. Kumbaga, pwede nyo makuha ng overall below SRP talagang Honor XCC sa atin sa online. And syempre, dito sa ating video, tatalakayin natin yung kanyang specifications at kung sulit nga ba siya sa kanyang price. So first, pag-usapan natin yung kanyang specification sa display. Meron siyang 6.61 inches. Ito na. Nabasa ko pa lang, sumakit na ulo ko. TFT LCD display. Wow, TFT. 2025, naka TFT LCD display. Yung pa lang medyo skeptical. Pero mamaya, i-explain ko yan sa first impressions. Ang resolution niya is HD Plus 720p with 120Hz refresh rate naman. And good news, naka-notch display, and good news, naka-punch hole display ng Honor XCC compare sa kanyang predecessor na Honor X5B na naka-notch display. Out of the box, Android 15 to with Magic OS. Chipset, naka-MediaTek Helio G81 Ultra siya na merong octa-core CPU, na merong clock speed na up to 2.0 GHz, and sa GPU, naka-Mali G52. Ito. Sa camera, talamak naman na yung ganitong spec ng camera sa budget smartphone. 50 megapixel main camera, and secondary camera niya is auxiliary lens or very useless na lens, sabihin na natin. Meron siyang 5 megapixel front-facing camera. Meron din siyang single speaker. And pagdating sa battery, mataas naman, 5,300 mAh na removable battery. Maganda to with 35 watt fast charging at meron din siyang ingress protection 64 or water and dust resistant. So next one mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung overall first impressions ko na dito sa Honor XCC. At again,
wag kayo mag-alala, gagawa tayo ng full review unboxing natin dito, abangan nyo na lang. Pero again, kung interested na kayong bumili niyan sa sobrang murang halaga lang, dito na tayo bibili sa ating View products. Number 1, first impression, pag-usapan na natin display. Nabasa ko pa lang ang spec sheet niya when it comes sa display, medyo naging skeptical na tayo. Sa kanyang SRP, 6K, TFT LCD display is a big no-no. Again, pag nakuha nyo to ng 6K sa kanyang base variant, OLATs, wag. Sobrang nakaka-disappoint nung kanyang display. Pag nakuha nyo ng 4,000 plus or 4,800, below 5K, medyo sabihin na natin pwede na. Kasi meron pa naman tayo nakikitang PLS eh. Again, yung TFT kasi nasubukan ko na yan several times sa Samsung devices. Natalamak yan sa Samsung before. Sa mga A-series sila na luma. Grabe ang labo niyan. Kahit sabihin mong HD plus 720p resolution or HD resolution siya. Basta naka-TFT yan, ang labo. Mas better pa yung PLS eh compare sa TFT. And even, of course, IPS dapat na lang sana. Pero TFT LCD display, again, baka makuha, again, sa ating first impression hands-on, baka mag-iba yung ating pananaw sa display ng Honor XCC. Pero specs-wise, TFT, ayoko talaga yung display na yun, even for a budget smartphone. Pero bumawi naman sa 120Hz screen refresh rate ang Honor XCC, malaki yung kanyang screen, and of course, naka-punch hole display na itong smartphone na to. Next, yung operating system, again, yung Magic OS, several times na rin naman natin na-try yan for a Honor smartphone and even sa Honor X5B. Naka-Magic OS 8.0 yun, Android 14. Pero ito is Android 15 with Magic OS 9.0. Again, hindi ko pa naman natatry yung Magic OS 9.0. Pero Android 15 siya out of the box, which is dapat naman talaga na. And meron pa rin ako nakikita ibang budget smartphone na naka-Android 14. Pero again, dito no worries, naka-Android 15 na siya, which is better na. Next is yung chipset. So sa chipset, marami na naman magreklamo dyan. Narinig nyo na naman ng J81 Ultra. Again, pag nakuha nyo to ng 6K to 7K, J81 Ultra is a big no-no na talaga. Usually, G99, G100, G209, perfect for that kind of price tag. Pero nakuha nyo to ng below 5,000, okay ang G81 Ultra pa rin. G81 Ultra can handle modern games. No worries, hindi po mabagal na chipset yan. Suitable naman yan for a budget smartphone. Again, pag bibili kayo ng smartphone, bago kayo magreklamo sa chipset, tingnan nyo muna kung magkano nyo nakuha yung device. Kung nakuha nyo to ng 5,000 plus, pwede pa naman ng G81 Ultra, pero pag nakuha nyo to ng 6K, tulad sa kanya SRP, for me, hindi perfect fit yan. Kaya nga, ino-offer to ng mura sa online para dyan kayo bumili, para maging sulit yung pera nyo dun sa specs na binabayaran nyo dito sa device na to. Biruin nyo, usually pag nakita natin nakita ko to sa online, ng pinakasagad na pinakamura niya is 4,600 for the base model. So, usually bumabalik din siya sa 5,000 plus. Pero pag meron kayong mega voucher dito sa ating YouTube, up to 1,000 pesos ang off nyan, baka makuha nyo ng 4,000 plus, sulit din naman ng G81 Ultra. Next, yung camera. Yung camera niya is 50 megapixel na sobrang talamak na yan when it comes sa budget smartphones today. Usually, nagpapataasan sila ng megapixel pero hindi pinapaganda yung quality. Several times na ako nakatry ng mga ibang brands na ang tataas sa megapixel pero crappy yung quality. Tulad na lang ng Realme C61, medyo crappy yung quality niyan for a 50 megapixel. Poco C71, 32 megapixel, crappy din. Pero meron din naman mga ibang budget smartphone na nabibigyan ng justice yung 50 megapixel camera nila. Meron pa nga low megapixel pero maganda yung quality ng camera. So, ang pinaka-the best na na-try ko lately is yung A07 ng Samsung. Ang ganda ng camera nun for a budget smartphone. Pero dito, let's hope, fingers crossed, maganda yung ma-provide nila na camera. Kasi to be honest, sa Honor X5B Plus, hindi ko nagustuhan yung camera quality nun, mapa main or front-facing camera. Doon pa lang, binasa mo na dito yung front-facing camera nito, medyo magiging 50-50 tayo sa rear nito eh. So, 5 megapixel yung kanyang front-facing camera, low specs. So, yun. Again, nabahan nyo na lang sa ating full review dito sa Honor XCC.
Pero yung kanyang predecessor kasi medyo na-disappoint ako sa quality nun. Next, yung speaker niya. Yung speaker niya is a single speaker for a price na makuha nyo to ng 4 to 5,000 pesos. Okay naman. Pero sana ginawan din nila to ng get up or booster sa volume kahit single. Kasi usually pag mono speaker ngayon for a budget smartphone, beyond 100% ang nilalagay nila. So 200, 300, which is better. Parang nagbubush siya kung hindi nila ma-meet yung dual steer speakers. Pero dito, I don't know, wala tayong nakikita na booster niya. Pero tingnan natin sa ating full review. Pero for mono speaker, that kind of price tag, medyo magiging 50, na tayo, for that kind of price tag, siguro magiging skeptical na ako. Depende na lang kung malakas siya, all good siya. Basta single speaker malakas, all goods naman yan. Basta hindi tunog lata ha. Battery is okay, beyond 5K battery, 5300 mAh. Pero ito yung nakakuha ng aking attention. So, 35 watt fast charging rate. Very convenient mag-charge yan. Pag nakuha nyo ng mura din itong smartphone na to. Usually, for a price tag na 5,000, minimum at least is 18 watts. Pero again, nakikita na natin mga ibang brands na nagja-jump na sa 45 watts, 33 watts. Pero dito sa Honor XCC, the best. 35 watt fast charging rate siya. Hindi lang yon, meron din siyang protection sa tubig na IP64 water and dust resistant. And when it comes sa design, pareho rin na merong square shape camera module din ng Honor X5B and Honor XCC. At yun nga, kakabili ko lang ng Honor X5B Plus, biglang lumabas yung Honor XCC, and hopefully magkaroon din ulit ng available ang Honor X5B Plus tapos mas maging mura siya, diba? So yun mga ka-J lang ang ating first impression so far dito sa Honor XCC. Bibili rin ako niyan, no worries. Pero again, kung nagde-decide na kayo right away bumili ng smartphone at napupusuan yung Honor XCC, sana nakatulong po ito mga sinabi ko sa inyo pag bibili kayo nitong smartphone na to. Again, pag nakuha nyo to ng sulit na 4 to 5,000 pesos, all goods naman siya. May mga cons, pero bumabalance naman sa kanyang presyo. Kaya dapat, pag bibili kayo nito, wag yung SRP kasi hindi po perfect yung specs niya sa kanyang SRP na 6 to 7,000 pesos. Bagay yung specs niya dyan sa kanyang sale sa online na 4 to 5,000 pesos. Dito lang kayo bibili sa View Products natin dahil dyan ay meron pong special voucher na up to 1,000 pesos off pag dyan kayo bumili sa ating View Products ng Honor XCC. Abangan nyo lang po yung full review, unboxing and game test natin dito sa device na to.